The Mysterious Intern. Kabanata 27. Nako! Wala na silang lahat. Bumalik ka na sa sarili mo. Iniwas ni Edna Joe ang tingin kay Brian Ye at tinignan si Michelle Fang na tulala pa rin. Inirapan niya ito at marahang tinapik sa balikat. Ha! Ano? Nabalik si Michelle sa realidad. Tumingin siya sa direksyon kung saan umalis si Brian Ye, tapos kay Edna. Sumigaw siya, tumalon-talon, at niyakap si Edna Joe. Aray! Ano ba yan? Ang higpit mo naman. Reklamo ni Edna, habang nagpupumigla sa yakap ni Michelle Fang. Edna! Nakita ko na siya. Nakita ko na siya. Sigaw ni Michelle Fang, habang mahigpit na nakahawak sa balikat ni Edna. Tuwang-tuwa siya. Simula ng insidente sa eroplano, lagi na lang naiisip ni Michelle si Brian Ye, lalo na kapag ginagamit niya yung ointment na binigay nito. Nang mawala na yung peklat niya at pumuti pa ang balat niya, mas lalo siyang nagpasalamat kay Brian Ye. Gusto na niyang matagal na siyang hanapin si Brian Ye para magpasalamat, pero kahit anong tanong niya sa airline, wala silang alam. Kahit daw may alam sila, bawal nilang sabihin dahil sa confidentiality agreement. Nang makonfirm niyang wala siyang makukuhang impormasyon kay Brian Ye, nagsisisi siya. Dapat daw sana ay mas matapang siya noon at nagtanong pa ng mas marami kay Brian Ye. Dapat sana'y tinanong niya kung saan ito nakatira. Wala ngang gamot sa pagsisisi, bulong ni Michelle. Kahit gaano niya kagustong makita ulit si Brian Ye, alam niyang mahirap iyon. Napakalaki ng China, at halos imposible silang magkita ulit. Nawawala na siya ng pag-asa. Pero hindi niya akalain na sa oras na nawawala na siya ng pag-asa, biglang lilito si Brian Ye, at ililigtas siya ulit. Parang himala. Bulong ni Michelle Fang. Parang sagot ng Diyos. Sobrang saya niya, at medyo nawawala na siya sa sarili. Nang malaman niya ang identity ni Brian Ye, ang una niyang naisip ay hindi niya dapat pakawalan ang pagkakataong ito. Kailangan niyang malaman ang lahat tungkol kay Brian Ye. Kung hindi, kahit masigla siya, hindi sana siya ganoon ka-OA sa harap ni Brian Ye kanina habang kumakain. Nakita ni Edna Joe ang saya ni Michelle Fang. May luha sa mga mata nito. Napangiti si Edna Joe. Alam ni Edna kung gaano kagusto ni Michelle na mahanap si Brian Ye. Halos araw-araw nitong binabanggit si Brian Ye, pati na yung pagliligtas nito sa kanya sa eroplano. Pero habang pinagmamasdan si Michelle, may pag-aalala sa mga mata ni Edna Joe. Dati, lagi niyang binabanggit si Brian Ye, at may kakaiba sa mga mata nito. Naisip niya noon na bukod sa pasasalamat, may iba pang nararamdaman ang kaibigan niya kay Brian Ye. Pero hindi na niya ito pinansin. Babae nga naman. Sa palagay niya, mawawala rin ang nararamdaman ni Michelle kay Brian Ye. Napakalaki ng China, at halos imposible silang magkita ulit. Kaya naman, naisip niyang mawawala rin ang nararamdaman ng kaibigan niya. Pero hindi niya inasahan na magkikita ulit sila, na parang isang himala. Muli na namang naging bayani si Brian Ye. Edna, ang coincidence. Nakatira rin pala siya dito. Excited na sabi ni Michelle Fang. Grabe naman ang coincidence. Tadhana na siguro to, sabi ni Edna Joe. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, napagpasyahan ni Edna Joe na manahimik na lang at hayaan ang mga bagay-bagay na mangyari. Matanda na si Michelle Fang, at mas mature pa nga sa kanya. Bukod pa rito, base sa pakikipag-usap nila kanina, mabait at mabuting tao si Brian Ye. Doktor pa ito, at wala pang girlfriend. Tadhana nga. Sabi ni Michelle Fang. Ang bait naman ni Brian Ye, doktor pa. Go, girl. Sabi ni Edna, sabay kindat. Ano ba yan? Edna, ano ba yang sinasabi mo? Hindi ko naman ibig sabihin yon. Sabi ni Michelle Fang, namumula na ang mukha. Ibig sabihin pala yon. Ang gwapo naman niya, kung ayaw mo, akin na lang. Biro ni Edna Joe. Aba, sino nagsabi na ayaw ko? Sigaw ni Michelle Fang, tumatalon na naman. Nang matapos siyang magsalita, napagtanto niyang nagbibiro lang si Edna Joe. Sinuntok niya ito. Hay nako, Edna Joe, ang lakas mong mang-asar. Pagkalabas ng mall, hindi dumiretso si Brian Ye sa underground parking lot, kundi lumiko siya patungo sa pinakakitang-kitang main gate ng mall. Sa kanyang isipan, hindi niya akalaing gagawa ng masama si Eugene Zhang kina Michelle Fang at Edna Joe. Ngunit para maging maingat, gusto pa rin niyang subukan kung may magagawa siya para maalis ang anumang panganib. Para na rin itong pagbabayad sa masarap na pagkain ni Michelle Fang. Base sa masamang tingin ni Eugene Zhang kanina, mukhang gusto nga siyang gantihan nito. Para makaganti, kailangan nitong mahanap si Brian Ye.
Ang pinakamadaling paraan ay ang maglagay ng taong magbabantay sa labasan ng mall. Pagkalabas ni Brian Ye, susundan siya. Kahit pa may kakayahan si Brian Ye, nababayaran pa rin naman ang mga security ng mall at ang mga CCTV nito para malaman kung saang pinto siya lumabas at anong sasakyan ang kanyang sinakyan. Hindi sigurado si Brian Ye kung mahahanap siya ni Eugene Zhang sa pamamagitan ng surveillance, kaya naman tiningnan niya ang pinakakitang-kitang gate para malaman kung may nagbabantay nga ba. Kung may nagbabantay nga, hahanapin niya ang taong iyon at sasabihin niya rito na alam niya ang ginagawa nito. Para maghanap na lang si Eugene Zhang sa kanya para makaganti. Sa ganitong paraan, mapupunta ang atensyon ni Eugene Zhang kay Brian Ye at hindi na niya guguluhin sina Michelle at Edna. Ito na lang ang naisip niyang magagawa para sa dalawa. Kung nagpapanggap lang si Eugene Zhang kanina at nagsasabi lang ng masasakit na salita, at wala naman siyang balak na gumanti, wala na siyang magagawa. Pero kahit papaano, mapapanatag na siya dahil isa lang palang papansin si Eugene Zhang. Ang pinakagusto niya ay may nagbabantay kay Eugene Zhang sa kanya para mapanatag na siya at mawala na ang pag-aalala ni na Michelle Fang at ng iba pa. Nagpapanggap lang kaya si Eugene Zhang? Wala man lang bang nagbabantay? Matapos mag-ikot sa main entrance ng mall, hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkadismaya. Sa pag-ikot niya, wala siyang nakitang nagbabantay. Hindi niya akalaing ganoon kagaling ang nagbabantay na hindi niya ito napansin. Kahit ang mga profesional na scout ng militar ay mahirap magtago sa kanya. Bukod pa rito, hindi niya akalaing makakapag-upa si Eugene Zhang ng magagaling na scout para sundan siya. Ang hindi niya pagpansin sa nagbabantay ay nangangahulugan lang ng isang bagay, walang nagbabantay sa kanya. Hindi niya maiwasang magsisi. Dapat daw sana ay mas pinarusahan niya si Eugene Zhang. Ang mga taong nang-aapi sa mga mahina ay dapat bigyan ng leksyon. Kung pinarusahan niya ito ng husto, mas mababa ang posibilidad na gumanti ito kina Michelle Fang. Pero wala nang silbi ang pagsisisi. Umiling si Brian Ye at bumalik na sa mall para pumunta sa underground parking lot. Ngunit pagtalikod niya, biglang lumiwanag ang mga mata ni Brian Ye. May nakita siyang nakatingin sa kanya. Para malaman kung sinasadya o hindi ang pagtitig sa kanya, lumapit si Brian Ye sa isang nagtitinda ng lobo at bumili ng isa. Paniguradong nagbabantay nga. Pagkabili ng lobo, nakumpirma na niya ang pagkakakilanlan ng nagbabantay. Hindi ito aksidente, kundi sinasadya ang pagtitig sa kanya. Habang gumagalaw siya, gumagalaw din ang mga mata ng taong iyon. Ang galing naman ng pagbabantay. Napansin niya ang nagbabantay na nakatitig sa kanya. Para siyang lasing. Ito ang pinaka-amateur na stalker na nakita niya sa buong buhay niya. Para bang may nakasulat sa noo nito na, nagbabantay ako. Pero agad din siyang nakahinga ng maluwag. Anong klaseng profesional ang mahahanap ni Eugene Zhang? Siguro basta na lang siyang nag-upa ng tao. Bahala na. Ngumiti si Brian Ye at dahan-dahan siyang naglakad papunta sa kalye sa harap ng mall. Brother Zhang, pumunta na sa kabilang kalye yung bata. Sa likod ni Brian Ye, ang nagbabantay na mga 20 taong gulang, na may pulang buhok sa gitna, ay nakatitig kay Brian Ye habang nagsasalita sa intercom sa leeg nito. Medyo excited ang ekspresyon nito. Ito ang unang beses niya at parang nasa pelikula siya. Ang sarap sa pakiramdam. Bantayan mo siya, tingnan mo kung saan siya pupunta, huwag mo akong titigan. Sa kabilang linya ng walkie-talkie, nakatingin si Eugene Zhang sa monitor. Masayang namimili sina Michelle Fang at Edna Jo at may mapait na ekspresyon ang mukha niya. Tulad ng inaakala ni Brian Ye, galit na galit sa kanya si Eugene Zhang. Pagkatapos ng nakakahiyang pangyayari, agad siyang tumawag sa mga kasamahan niya at inutusan silang magbantay sa mga labasan ng mall. Para pigilan si Brian Ye na umalis sa underground parking lot, ginamit niya ang kanyang koneksyon sa security department ng mall. Direkta niyang sinundan si Brian Ye sa monitoring room. Pagkalabas niya, nagdesisyon na siyang bigyan ng leksyon si Brian Ye at ipaalam dito na hindi siya basta-basta. Kaya naman, hindi niya hahayaang makatakas si Brian Ye. Akala niya ay madali niyang mahahanap si Brian Ye, pero kumain pa ito ng mahigit 2 oras kina Michelle at Edna. Dahil dito, lalong nagalit si Eugene Zhang kay Brian Ye. Ginamit pa siya nito para mapalapit kina Michelle at Edna. Galit na galit din siya kina Edna at Michelle. Ang gaganda nilang dalawa kay Brian Ye. Balang araw, pagbabayaran din nila ito. Habang kumakain sina Brian Ye at Michelle, lalong lumakas ang galit ni Eugene Zhang. Nang makita niya sina Michelle at Edna na masayang kausap si Brian Ye at pinapanood si Brian Ye na umalis, umabot na sa sukdulan ang kanyang galit. Dahil sa sobrang galit, nakalimutan niyang bantayan si Brian Ye.
Nang mawala na si Brian Ye, nagpanik siya at nagpalit-palit ng monitor para hanapin si Brian Ye. Buti na lang at malapit lang si Brian Ye. Nasa labasan pa rin siya ng mall. Nakahinga siya ng maluwag at agad niyang tinawag ang kasamahan niya para sundan si Brian Ye. Buti na lang at agad siyang nagpaalala. Kung hindi, baka nakatulog na ang kasamahan niya at hindi na niya mahahanap si Brian Ye. Pagkatapos ng mahigit 2 oras na pagbabantay, wala namang suporta ang kasamahan niya. Kaya pala hindi agad napansin ni Brian Ye ang pagbabantay. Okay, Brother Zhang? Huwag kang mag-alala, hindi siya makatatakas. Agad na sumagot ang binata, mas lalong naging excited ang ekspresyon nito, at mas mabilis ang paglalakad nito. Pagkatapos maglakad ng ilang hakbang, naisip nitong maging propesyonal at hindi dapat masyadong malapit para hindi mahalata. Kaya naman binagalan ulit nito ang paglalakad, at ginaya ang mga eksena sa TV at pelikula, sinusubukang magmukhang kalmado, at paminsan-minsan ay nagtatago sa likod ng mga taong dumadaan. Ang galing ko talagang magbantay. Pare, malas mo naman at nakilala mo ako, si Ferdy Mao. Habang ginagaya ito, nakita ni Ferdy Mao ang pakiramdam, nakatingin kay Brian Ye, may kaunting awa sa kanyang mga mata. Kung tititigin mo ng matagal, madali kang mahahalata. Dapat magpanggap akong nakatingin sa ibang lugar. Mas lalong naramdaman ni Ferdy Mao, at ang kanyang talento at kamalayan para sa pagsubaybay sa bagay na ito ay lubos na nagising. Di nagtagal, natuklasan niya ang kanyang kinatatayuan at nagpasyang iwasto ang pagkukulang na ito. Kaya nang dumaan siya sa isang karamihan ng tao, nagpasyang tumingin sa ibang direksyon. Halimbawa, tingnan ang magandang babae na may mahabang binti sa isang maiksing palda sa tabi niya. Wow! Ang haba naman ng binti nito, maputi, at matipuno. Kung maikakapit ko lang ang dalawang mahabang binti na ito, magiging pamangkin na ako sa buhay na ito. Habang tinatitigan ang mapuputing hita ng mga magagandang babae sa mga miniskirt, hindi maiwasang magpakita ng kaunting malaswang liwanag sa kanyang mga mata ang binata. Ah, mali pala iyon, Tito Ferdy, nagbabantay ako ngayon, paano ako magiging distracted? Sa wakas, pagkatapos mawala ang mga magagandang babae sa mga miniskirt at unti-unting lumabo ang mahabang binti, biglang nakabawi si Ferdy Mao sa kanyang ulirat, naisip ang mga seryosong bagay, at mabilis na tumingin sa direksyon ni Brian Ye. Sa pagtitig na ito, ang binata ay agad na natigilan. May mga taong parating at umaalis pa rin sa kalye sa harap, ngunit ang target na kanyang tinatitigan kanina ay wala na. Nasaan na, ang tao? Matapos mamulatan ng mariin ang mga mata at makumpirmang wala na si Brian Ye sa harap niya, biglang nagpanik si Ferdy Mao. Pinalaki niya ang mga mata at tumingin-tingin sa paligid. Hindi naman siya lalayo, nasa kalye lang yan. Wala siyang nakitang Brian Ye. Nag-aalala na si Ferdy Mao. Tumingin siya sa direksyon sa harap at tumakbo papunta sa eskinita. Naisip niyang baka pumasok si Brian Ye sa eskinita, kung hindi, hindi niya ito makikita bigla. Saglit lang naman siyang nawala, at imposibleng makalayo si Brian Ye ng ganoon kabilis. Wala. Paano naman nawala? Paano naman nawala? Mabilis na tumakbo ang binata papunta sa eskinita, pero nang makita ang walang laman na eskinita, natigilan siya. Nawala. Talagang nawala. Tapos na ito, paano ko kaya ipapaliwanag kay Brother Zhang? Nangako ako kay Brother Zhang na hindi ko siya pababayaan. Biglang kinabahan ang binata. Pare, hinahanap mo ba ako? Habang nag-aalala si Ferdy, may narinig siyang nakakatawang boses sa kanyang tenga. Sabay nun, may humawak sa kanyang balikat. Ikaw. Nagbago ang ekspresyon ni Ferdy. Mabilis siyang lumingon. Nanlaki ang mga mata niya sa gulat. Isang gwapong mukha ang nakita niya, hindi ang target niyang si Brian Ye. Sino ito? Paano naman siya napunta sa likuran niya? Hindi niya naman ito nakita kanina. At bakit hindi niya ito napansin na papalapit sa kanya? Sunod-sunod na tanong ang pumasok sa isip ng binata. Si Eugene Zhang ang nag-utos sa'yo na sundan ako. Nakita ni Brian Ye ang pagtataka at gulat sa mukha ni Ferdy Mao. May paglalaro sa mga labi ni Brian Ye. Alam niya kung ano ang iniisip ni Ferdy, pero wala siyang balak na ipaliwanag. Madali lang siyang maiiwasan ni Ferdy. Masyadong madali, kaya tinatimad na siyang magsalita. Ikaw, paano mo nalaman? Nanlaki ang mga mata ni Ferdy Mao. Pagkatapos magsalita, napagtanto niyang may mali. Bilang isang profesional na stalker, hindi dapat siya basta-basta magsasalita, lalo na't nakikinig si Eugene Zhang sa walkie-talkie. Agad siyang nagbago ng sasabihin. Ano bang sinasabi mo tungkol kay Eugene Zhang?
Hindi ko siya kilala, dumadaan lang ako. Tanga. Sa walkie-talkie, kahit hindi alam ni Eugene Zhang ang buong pangyayari, alam niyang nalaman na ni Brian Ye ang ginagawa ni Ferdy Mao. Nang marinig ang sinabi ni Ferdy Mao, halos himatayan si Eugene Zhang sa galit. Napailing si Brian Ye kay Ferdy Mao. Wala na siyang balak pang kausapin ito at dinampot ang walkie-talkie sa leeg ni Ferdy. Ikaw, anong gagawin mo? Lalaki ka, hahanap ka ng kamatayan. Nang makita ni Ferdy na dinampot ni Brian Ye ang walkie-talkie, nagbago ang mukha niya. Umiwas siya at sinuntok si Brian Ye. May alam din sa pakikipaglaban si Ferdy Mao. Malakas at mabilis ang suntok niya. Kung ordinaryong tao ang makakalaban niya, mapipilitin itong umatras. Ngunit si Brian Ye ang kanyang nakalaban. Madali lang na nahuli ni Brian Ye ang kamao ni Ferdy. Wala itong epekto kay Brian Ye. Maingat na hinawakan ni Brian Ye ang kamao ni Ferdy. Hindi niya pinansin ang pagbabago ng mukha ni Ferdy. Dinampot niya ang walkie-talkie at itinulak si Ferdy Mao. Mula sa paghawak ni Brian Ye hanggang sa pagtulak kay Ferdy, napakabilis ng pangyayari. Nakaramdam ng matinding sakit si Ferdy sa kanyang kamao. Bago pa niya maintindihan ang nangyari, nadapa na siya sa likod at tumama ang likod niya sa lupa. Bata ka pa, huwag kang makikisalamuha sa mga masasamang tao. Leksyon mo na ito. Kung makita pa kita ulit, hindi na magiging madali. Malamig na sabi ni Brian Ye, at hindi na siya lumingon pa. Direkta siyang tumingin sa walkie-talkie. Hindi ko na kailangan malaman kung sino ka. Sabihin mo kay Eugene Zhang. Brian Ye ang pangalan ko at nakatira ako sa Bawayuan Community, Guanghua Road. Ang plaka ng kotse ko ay Beijing QXXXXX. Ang number ko ay 135XXXXXXX. Kung gusto niyang gumanti, welcome na welcome siya. Damn! Sa kabilang linya ng walkie-talkie, narinig ni Eugene Zhang ang mga sinabi ni Brian Ye at binato ang walkie-talkie. Napakasama na ng mukha niya. Ang kapal ng mukha. Ang yabang naman ng lalaking to. Ang tapang-tapang niya. Ang sama-sama ng ugali. Brian Ye, from Bawayuan Community, tama. Ang plaka ng kotse niya ay Beijing QXXXXX, tama. Tandaan mo to, Eugene Zhang. Kung hindi ko mapaparusahan ang lalaking yan, hindi na ako si Eugene Zhang. Nag-aapoy sa galit si Eugene Zhang. Nanlaki ang mga ugat sa kanyang noo at mahigpit na kinuyam ang mga kamao. Hindi alam ni Brian Ye na si Eugene mismo ang nasa kabilang linya ng walkie-talkie, at wala rin siyang pakialam. Naniniwala siyang maipapaabot ng taong nasa kabilang linya ang mensahe kay Eugene. Pagkatapos magsalita, binato ni Brian Ye ang walkie-talkie sa pader. Tumingin siya kay Ferdy na nakadapa pa rin sa lupa at umalis na. Ito. Sino kaya ang nakagalit kay Eugene Zhang? Nakatingin si Ferdy Mao kay Brian Ye, sa nabasag na walkie-talkie, at sa kanyang masakit na kamao at likod. Natatakot siya. Unang beses niyang naramdaman ang takot. Napagtanto niyang hindi pala madali ang landas na kanyang pinili. Pagkatapos ng high school, aksidenteng nakisalamuha siya kay Eugene Zhang. Palagi niyang nararamdaman ang pagiging astig, ang takot sa mga mata ng mga ordinaryong tao, o ang paghanga ng mga kabataang estudyante, ay nagpapasaya sa kanya. Pero ngayon, iba na ang nararamdaman niya, takot. Unang beses niyang napagtanto na ang landas na tinahak niya ay hindi pala madali at komportable. Pagkatapos may pasa ang mensahe kay Eugene Zhang at maayos ang isang bagay sa kanyang isipan, gumaan ang loob ni Brian Ye. Pagkasakay niya sa kotse, nag-text si Mr. Feng mula sa ospital, sinasabing matagumpay ang operasyon. Puno ng pasasalamat at paggalang ang tono ni Mr. Feng sa mensahe. Bahagyang ngumiti si Brian Ye. Sa mundong ito, marami pa ring mababait at positibong tao tulad ni Mr. Feng. Ang kanilang kabutihan ang nagpapasaya sa kanya at nagbibigay sa kanya ng pag-asa. Sumagot siya ng mensahe kay Mr. Feng, binati niya ito at binigyan ng ilang paalala pagkatapos ng operasyon. Pagkatapos, inihagis niya ang telepono sa upuan at pinaandar na ang sasakyan pauwi. Pag-uwi, isa-isa niyang inayos ang mga pinamili niya. 3:00 na ng hapon nang matapos siya. Ang bilis ng oras. Pagkatapos bumuntong hininga, kinuha niya ang isang libro at nagsimulang magbasa. Bihira lang siyang makapagpahinga kaya ayaw niyang sayangin ang oras. Ling, ling. Ngunit habang nagbabasa siya, tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi kilalang numero ang nakita niya. Kumunat ang noo niya, pero sinagot din niya ito. Hello, sino po ito? Mr. Ye. Si Michelle to. Ang matamis na boses ni Michelle Fang ang narinig niya. Ah, hello.
Gumaan ang ekspresyon ni Brian Ye. Mr. Ye, hindi mo pala na-save ang number ko, ano? Ah, hindi, na-save ko naman, pero nakalimutan ko lang ata. Mukhang na-display lang ang power. Medyo nahiya si Brian Ye. Tanghali na kasi, tinawagan siya ni Michelle Fang para kunin ang number niya, pero nakalimutan niya. Hindi siya magaling magsinungaling. Sus, halata namang palusot yan. Okay lang kung hindi mo na-save, pero isave mo na mamaya, ha? Kung hindi kita kilala next time, paparusahan kita. Nangasar na sabi ni Michelle Fang. Ah, oo naman, isi-save ko na. Nahihiyang sagot ni Brian Ye. Mr. Ye, nasa bahay ka na ba? Tanong ni Michelle. Oo ikaw. Nasa bahay na rin kayo. Mabilis na sagot ni Brian Ye. Oo kakarating lang namin. Sabi ni Michelle Fang. Mabuti naman. Teka, bakit ka nga pala tumawag? Napahinga ng maluwag si Brian Ye. Wala lang naman. Gusto ko lang itanong kung nasa bahay ka na. Tsaka gusto ko ulit magpasalamat. Salamat sa pagligtas mo sa akin kanina. Salamat din sa tulong mo kanina. Mahinang sabi ni Michelle. Naku, paulit-ulit ka na, Michelle. Huwag ka nang magpakumbaba. Ginawa ko lang ang dapat kong gawin. At saka, nailibre mo na naman ako ng masarap na tanghalian, di ba? Salamat sa masarap na pagkain. Natawa si Brian Ye. Ha, ang sarap nga, Mr. Ye, biro mo lang ba yon? Pagmamalaking sabi ni Michelle Fang. Hihihi, sa ospital kasi ako lagi kumakain. Nahihiya na sabi ni Brian Ye. Wow, ang boring naman ng buhay mo, Mr. Ye. Ganito na lang, pag nagutom ako, tatawag ako sayo. Papatikiman kita ng iba't ibang masasarap na pagkain sa syudad. O kaya, kung gusto mong kumain ng masarap, sabihin mo lang sa akin. Expert ako sa pagkain, kaya alam ko kung saan ang mga masasarap na pagkain sa syudad. Sabi ni Michelle. Sige, salamat ng marami. Alam ni Brian Ye na malamang hindi na sila madalas magkita ni Michelle para kumain. Wala rin siyang gaanong oras. Pagod na siya pagkatapos ng trabaho, at hindi naman siya mahilig sa pagkain. Pero tumango pa rin siya. Salamat, hilig ko ang pagkain. Oh, anong ginagawa mo? Naramdaman ni Brian Ye ang pagkailang at sinabi ang totoo dahil hindi niya alam ang sasabihin. Wala lang naman. Tinanong ko lang kung nakauwi ka na. Pagod na rin ako sa pagsha-shopping kanina. Hindi nakita guguluhin pa. Naramdaman ni Michelle ang pagkailang ni Brian Ye, kaya naman nagpaalam na siya. Sige, magpahinga na rin kayo. Nakahinga ng maluwag si Brian Ye. Hindi siya sanay makipag-usap sa telepono, lalo na sa babaeng hindi niya masyadong kilala. Dati, puro pasyente at kaunting kasamahan lang ang kinakausap niya tungkol sa trabaho. Bye. Bye. Pagkatapos ibaba ang telepono, nakahinga ng maluwag si Brian Ye. Akma na siyang kukuha ng libro nang may maalala siya. Kinuha ulit niya ang telepono at sinabi niyo ang number ni Michelle Fang. Pagkatapos ay confirm na tama, nagsimulang magbasa. Yehey! Sa isang magandang apartment na malapit lang kay Brian Ye, tumalon si Michelle sa sofa at sumigaw sa tuwa. Sobrang saya niya dahil nakapag-usap na siya kay Brian Ye sa telepono. Hoy! Grabe ka naman, ano? Nakatingin si Edna Jo kay Michelle at umirap. Syempre naman. Unang beses ko siyang natawagan. Pagmamalaking sabi ni Michelle Fang. Napailing si Edna. Ang tapang mo naman. Baka matakot si Brian Ye sa'yo. Dapat mahinahon lang ang mga babae, huwag masyadong agresibo, naiintindihan mo. Sus, para kang expert. Sabi ni Michelle Fang. Hindi ako naniniwala sa mahiyain o agresibo. Hindi naman ako si Michelle kung magpapaapekto ako sa mga ganyang bagay. Naniniwala ako na ang kaligayahan ay nakukuha sa pagiging proactive. Kung may pagkakataon, dapat kunin mo na. Si Brian Ye at ako, tadhana na to. Hindi ko siya hahayaang mawala sa akin. Para ma-motivate ang sarili, kinuyam ni Michelle ang kamao at winagaway ito sa ere. Determinado ang mga mata niya. Pinagmasdan ni Edna si Michelle. Nainggit siya sa tapang at tiwala nito sa sarili. Palagi itong determinado, positibo, at may tiwala sa sarili. Samantalang siya ay mahiyain, nag-aalala, at kulang sa sariling opinyon. Department of Neurosurgery, Yanjing Beijao Hospital. Si Dr. Jana Chen, nakakalabas lang ng ICU, ay nagmadaling pumunta sa opisina ni Dr. Allison Zhao. Ngunit bago pa siya makarating sa pinto, nasalubong niya ang isang middle-aged nurse na palabas ng opisina.
Doc Jana, ang bilis naman po ninyo. Hinahanap ninyo ba si Director Zhao? Nakangiting tanong ng middle-aged nurse. Opo, Sister Zin, nandito po ba si Director Zhao? Mabilis na tumango si Dr. Chen. Ang nurse na ito ang namamahala sa mga gawain sa opisina ni Dr. Allison Zhao. Matagal na siyang nurse sa neurosurgery at malapit kay Dr. Allison Zhao. Naku, wala po siya ngayon. Umakyat po siya sa operating room. May operasyon ata. Sagot ni Sister Zin. May operasyon na naman si Director Zhao. Natigilan si Dr. Chen. Kakatapos lang niya ng trabaho. Hindi pa nga siya nakakakain ay umakyat na siya para kausapin si Dr. Allison Zhao tungkol kay Brian Ye, pero may operasyon na naman pala ito. Ilang oras din ang operasyon, kaya hindi niya ito maaabutan. Anong nangyari, Doc Jana? May emergency po ba kaya ninyo hinahanap si Director Zhao? May pag-aalala sa mukha ni Sister Zin. May problema po ba sa pasyente sa ICU? Kung may nangyari, pwede ninyong hanapin si Dr. Lee, nandun po siya. Ayos lang po, wala pong emergency. May mga katanungan lang po ako sa thesis na gusto kong itanong kay Director Zhao. Dahil may operasyon siya, hihintayin ko na lang po siyang matapos, hehe. Mabilis na kumaway si Dr. Jana Chen. Kay Dr. Allison Zhao lang niya masasabi ang tungkol kay Brian Ye. Ah, ganun po ba, Doc Jana? Sa ICU na po ako. Sige po, huwag ninyong bibiguin ang inaasahan ni Director Zhao. Nang marinig na ayos lang, nakahinga rin ng maluwag si Sister Zin at ngumiti kay Dr. Chen. Opo. Ngumiti rin si Dr. Chen at bumalik na sa elevator. Habang naglalakad, napabuntong hininga siya. Paulit-ulit niyang nasasayang ang pagkakataon na makausap si Dr. Allison Zhao. Mukhang gabi na niya lang ito maaasahan. Sana walang mangyaring hindi inaasahan. Tahimik na nanalangin si Dr. Jana Chen na sana ay hindi makasalubong ng mga doktor si Brian Ye, at kung sakaling makasalubong man, sana ay walang komplikasyon. Kung hindi, hindi niya mapapatawad ang sarili. Magaling, 5 minuto ang advance niya ngayon. Pagka-park niya ng sasakyan sa garahe, tiningnan ni Brian Ye ang oras sa sasakyan. May ngiti sa kanyang labi. Pagkatapos ng isang araw na pahinga, nagdesisyon siyang magdagdag ng 5 minuto araw-araw. Makakakita siya ng kahit isa pang pasyente araw-araw. Unang araw pa lang ito ng kanyang plano. Naabot niya ang inaasahan niyang oras. Magandang simula. Inalis niya ang seatbelt, kinuha ang kanyang bag, bumaba ng sasakyan, at isinara ang pinto. Papunta na siya sa elevator. Ngunit bago pa siya makaikot, may narinig siyang boses sa tabi niya. Doc Ye. Ah, Doc Che. Magandang umaga po. Paglingon ni Brian Ye, nakita niya si Dr. Che mula sa parehong departamento. Doc Ye? Ang aga naman po ninyo. Pagbati ni Dr. Che kay Brian Ye. Pagkatapos, napunta ang tingin niya sa green na sasakyan ni Brian Ye. Nagtaka siya. Doc Ye? Sa inyo po ba yang sasakyan? Kanina pa nakababa si Dr. Che, pero nakita niya sa rearview mirror ang green na sasakyan. Dahil sa kuryosidad, hinintay niya kung sino ang may-ari ng sasakyan na pinag-uusapan sa departamento. Hindi niya inaasahan ang kanyang makikita. Muntik na niyang maibagsak ang kanyang salamin. Nang makita niya si Brian Ye na bumaba ng sasakyan, akala niya'y namamalikmate siya. Hindi siya agad bumati kay Brian Ye hanggang sa makasigurado siyang si Brian Ye nga iyon. Pero nagtataka pa rin siya kung bakit ganitong sasakyan ang gamit ni Brian Ye. Mukhang hindi naman si Brian Ye ang tipo ng taong mahilig magpakitang tao. Nakakatulong ito sa kanila noon sa paggawa ng resume at hindi ito nagpapahayag. Matalino ito sa medisina pero hindi nagpapakita. Si Brian Ye ay mababa ang loob. Ah, akin po yan. Naalala ni Brian Ye ang usapan nila sa opisina. Napagtanto niya kung bakit kakaiba ang ekspresyon ni Dr. Che. Dahil pala sa sasakyan. Nahiya siya, pero sinabi pa rin niya ang totoo. Akin naman talaga ito, at malalaman din nila ito balang araw. Wala naman siyang tinatago. Ipaliwanag na lang niya ang dahilan kung bakit niya ito binili. Bukod pa rito, wala naman siyang nakikitang masama sa pagmamaneho ng ganitong sasakyan. Kalayaan niya kung anong sasakyan ang gagamitin niya. Doc Ye, bakit po kayo bumili ng ganitong sasakyan? Nang aminin ni Brian Ye, napansin din ni Dr. Che ang ekspresyon nito. Tanong niya pagkatapos ng isang peking ngiti. Wala lang naman po. Naisip ko lang na mas simple at madaling iparada to. Tsaka, sumusuporta naman po tayo sa local products ng ating bansa, kaya ito ang pinili ko.
Hindi sinabi ni Brian Ye na para hindi siya mapansin. Tama. Dapat lang naman pong suportahan ang local products haha, ang taas naman po pala ng awareness ni Doc Ye. May kakaiba sa mga mata ni Dr. Che, pero wala siyang sinabi. Hindi naman po. Pero pagkatapos kong gamitin ang sasakyan na ito, nakita ko kung gaano ito kaganda. Maliit, madaling dumaan sa traffic, at matipid sa gasolina. Praktikal po siya. Ngumiti si Brian Ye at tumingin sa sasakyan. Pagkatapos gamitin ang sasakyan sa loob ng ilang panahon, bukod sa hindi siya komportable sa una, napagtanto niya maganda pala ang sasakyan. Nakakatulong ito sa kanya papunta at pauwi sa trabaho, at nakakatipid siya ng oras. Ah, Doc Ye? Naalala ko, nag-aral po kayo sa UK, di ba? Mahal po ang pag-aaral sa UK, lalo na sa medisina. Hindi inaasahan ni Dr. Che na i-explain ni Brian Ye ang mga benepisyo ng sasakyan, kaya naman natigilan siya. May kakaiba sa mga mata niya, at may naalala siya. Tumingin siya kay Brian Ye. Oo nga po, mahal po talaga ang pag-aaral sa UK, lalo na sa medisina. Tumango si Brian Ye. Ang yaman naman pala ng pamilya ni Doc Ye. Marami kayong nagasto sa pag-aaral nyo sa ibang bansa. May pagkainggit sa mga mata ni Dr. Che. Ayos lang po. Hihihi, wala naman po akong gaanong nagastos. Full scholarship po ako. Ngumiti si Brian Ye. Medyo nagmamayabang na ang dating niya, kaya naman nahiya siya. Wow! Nagulat si Dr. Che. Ang hirap pong makakuha ng full scholarship sa UK, lalo na sa medisina. Ang galing naman po ni Doc Ye. Kaya pala ganoon na lang po kagaling ninyo. May kakaiba sa mga mata ni Dr. Che. Napagtanto niyang dahil sa pera kaya bumili si Brian Ye ng maliit na sasakyan. Kaya pala, mababa ang profile ni Doc Ye, hindi naman pala niya ito ginamit para magpakitang tao. Doc Che? Nag-overestimate na po kayo. Baguhan pa lang po ako sa respiratory medicine. Marami pa po akong dapat matutunan sa inyo. Nahihiya na sabi ni Brian Ye. Pagkatapos, tumingin siya sa elevator. Doc Che? Una na po ako. Usap na lang po tayo mamaya. Nakarating na sila sa elevator. Ah, sige po. Paalam po Doc Ye. Mabilis na kumaway si Dr. Che. Ang taas naman pala ng pride ni Doc Ye. Mukhang mahirap pala ang sitwasyon ng pamilya niya, pero nagpapanggap pa rin siyang ayos lang ang lahat, na sumusuporta siya sa mga local products at komportable ang sasakyan niya. Pinanood ni Dr. Che si Brian Ye na sumakay ng elevator. Ngumiti siya. Hindi siya naniniwala na sumusuporta si Brian Ye sa local products. Hindi na siguro ganun ang mga tao ngayon. Mukhang mahirap nga pala ang sitwasyon ng pamilya ni Doc Ye. Kaya pala ganoon siya kasipag. Hindi siya nag-day off ng mahigit 1 buwan. Pinilit pa siyang magpahinga ni Director Wang. Kaya pala ganun na lang kagaling si Doc Ye, full scholar pala siya sa UK. Hindi naman pala totoo na mahilig siyang mag-overtime. Gusto niya lang talagang tumulong sa mga pasyente. May pagmamalaki sa kanyang mga mata, at pumunta na siya sa elevator. Ang laki ng chismis na ito, ikukwento niya sa mga kasamahan niya sa opisina. Abangan ang susunod pang mga kabanata ng The Mysterious Intern.